At sa punto namang ito, alamin na natin na magiging lagay ng panahon mula sa Panahon TV. Sa Pag-asa DOST, makakasama natin si Amor La Rosa. Amor, good morning! Yes, good morning sa inyo, Audrey. Good morning, Pilipinas. Ngayong umaga para po malaman po natin ang inaasahan lagay ng panahon. Makakasama po natin si Pag-asa weather forecaster Aljar Aurelio. Good morning, Mr. Aurelio. Good morning sa iyo, Amor. Ganun din po sa lahat ng televiewers. Mr. Aurelio, unahin na po natin ito dahil patuloy po nating binabantayan ng isang bagyo na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa mga oras sa ito, ano na bang update natin tungkol sa lokasyon niyan at paano po ba yan kikilos sa mga susunod na oras? Opo, itong bagyo nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility at na malabo na itong pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility. Dahil sa nakilipas ng araw, patuloy itong kumikilos na pa-northward at lalapit po sa Japan. Ayan, magandang balita yan para sa ating lahat dahil bagamat meron po tayong binabantayang isang bagyo na nasa labas ng ating PAR, ang maganda po dito, hindi po yan papasok ng tuluyan dito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. At dahil nga po hindi po natin inaasahan o malabo na ito'y makapasok ng ating PAR, Mr. Aurelio, sa nalalabi o sa mga natitirang araw ng buwan ng Setyembre, meron pa ba tayong inaasahan na maaaring mabuong low pressure area o kaya naman ay bagyo dito sa loob ng ating Area of Responsibility? Opo, dahil 11 araw bago magtapos ng Setyembre, ay maaari po may tayong inaasang low pressure area dahil po sa pagpasok ng mahinang habagat at kung saan itong habagat nito ay nakaka-apekto ngayon dito sa bandang Mindanao. Ayan, ibig sabihin lamang po nito mga kababayan, huwag po tayong mapanatag dahil nga po kahit po tayo patapos na dito po sa buwan ng Setyembre, meron pa rin po tayong inaasahan na posible na mabuong low pressure area dahil nga po sa ngayon ay patuloy nga ang pag-iral nitong hanging habagat o southwest monsoon at maaari po may mga mabuong mga kaulapan sa loob ng ating PAR. At ngayon naman po ang inaabangan po ng lahat, ano po bang inaasahan nating lagay ng panahon para po sa araw ito ng Biyernes? Magiging maulan po ba ang ating panahon katulad po ng naranasan natin kahapon sa ilang bahagi ng ating bansa? Opo, magiging katulad kahapon pero sa ilang bahagi ng ating bansa. Dahil sa habagat kung saan naapektuhan itong sa bandang Mindanao ay sa araw nito makakaasa tayo ng maulap na may mga light to moderate rains at thunderstorm dito po sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga at kasama na rin ang Western Visayas. Samantala, yung nalabing bahagi ng ating bansa, yung makikita kasama Metro Manila, ay bahagyang po maulap po tayo ngayon at papakita ang sikat ng araw. Pero sa hapon ng gabi, magkakaroon po tayo mga isolated na pag-ulan or thunderstorm. Ayan, ibig sabihin lamang po nito mga kababayan, paalala po sa mga residente ng Western Visayas, ganon din po ng ilang bahagi ng Mindanao. Diyan po talaga concentrated itong mga pag-ulan po nating mararanasan sa araw na ito dahil po sa patuloy na pag-iral ng Southwest Monsoon. At dahil napag-uusapan na rin natin itong muling pag-iral ng Southwest Monsoon, meron ba itong epekto sa lagay ng ating mga karagatan ngayon, lalong-lalo na dito sa Mindanao area? Opo, mahina lang po ang Southwest Monsoon dito sa bandang Mindanao at makakasa pa rin tayo ng halos sa buong bansa. Ay yung mga ating baybayin dagat ay safe po, kaya po ay pwede pa rin pumalaot ang ating mga kababayan, lalo na po ang ating mangingisda. Ayan, linawin lamang po natin kahit po umiiral ulit dito sa ating bansa itong Southwest Monsoon o hanging habagat, ay wala naman po itong major effect dito po sa ating sea condition, kaya po wala po nakataas na anumang gale warning. Pero syempre, doble ingat pa rin sa inyong paglalayag o sa inyong pamamalaot. At panghuling katanungan na lamang, Mr. Aurelio, ito po dahil nga po kasama ulit sa ating forecast itong Southwest Monsoon o hanging habagat. Ano ba ang dahilan bakit tila bigla ulit lumakas itong hanging habagat o bigla itong ulit umiral, lalong-lalo na dito sa Mindanao area kahit po wala na mga weather disturbance sa loob ng ating PAR? Opo, ating tataka, wala tayo na mamonitor na low pressure area o bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Bakit tayo nagkaroon ng Southwest Monsoon o mahinang Southwest Monsoon dito sa bandang Mindanao? Dahil po yan sa itong bagyo na sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Bagamat malayo ay nahila pa rin niya itong habagat. At mabuti na nga lang po, mahina pong habagat, kaya po light to moderate rains at thunderstorm ang inaasahan po natin dito sa bandang Mindanao. Okay, so ayun pala po yun, naintindihan na po natin kung bakit bigla na lamang tayo nagkaroon ulit ng hanging habagat o Southwest Monsoon dito sa loob ng ating PAR kahit wala namang LPA o bagyo sa loob. So yan po nga, bagyos na binabantayan po natin sa labas ng ating PAR, meron po pala ito nga indirect effect kahit papano dito sa ating bansa ay medyo nahahatak po nito itong hanging habagat o Southwest Monsoon. Kaya naman po, meron po itong epekto ngayon dito po yan sa Mindanao area. Pero compared sa mga naranasan po natin mga pag-ulan, ito po nga kasagsagan ng
habagat itong mga nakalipas sa linggo ay light to moderate rains lang naman po ang inaasahan. Diyan po yan sa mga apektadong lugar. Okay, maraming salamat po Mr. Alja Oreyes, binahaging impormasyon tungkol sa lagi ng ating panahon at mga dagdag kaalaman na rin para sa ating mga manonood. Nakasama nga po natin ang isa sa mga weather forecasters ng Pag-asa. Magbabalik po kami matapos ng isang paalala. At yan po muna ang latest mula dito sa Pag-asa. Abangan niyo po ang susunod kong update mamaya po yan sa GMB Balita. Ako po ang inyong weather lover, Amor La Rosa, na nagsasabing ang taong handa at may nahon, kayang lagpasan ang hamon ng panahon. Good morning, back to studio. Maraming salamat, Amor La Rosa.